Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagluluksang sasalubungin ang Pasko ng pamilya na isang batang dinukot at pinatay sa Pampanga. Ang 11 taong gulang na biktima sinakal daw gamit ang sintas ng sapatos. Arestado ang dalawang lalaki na nakadroga o baro. Yan ang tinutukan ni Marisol Abduraman. Bangkay na ng matagpuan ng pulisya ang 11 taong gulang na si Tricia May Santos sa isang abandonadong bahay sa Angeles City, Pampanga. Nakabalot sa kanyang leeg ang sintas ng sapatos na ayon sa pulisya ay ipinansakal sa biktima hanggang sa mamatay ito. Ang isa sa mga suspect na si Rafael Gusila pa ang mismo nag-report sa mga otoridad na may nakitang bangkay sa lugar. Pero agad siyang inaresto, pati ang kasama niyang si Joverilyn San Pedro sa tulong ng isang saksi. Lumalabas ang investigasyon na napagtripan lang na dukutin at patayin ang biktima ng mga suspect na nasa impluensya umano ng droga. Ilang saglit pa, dumating ang babaeng ito. Bigla na lang tinutukan ng kutsilyo ng lalaki ang babae. Kinuha ng lalaki ang bag ng babae. Ang biktima nagulat at nabitawan ng iba pa niyang gamit. Sinubukan pang humingi ng tulong ng babae, pero ang salarin kumaripas paalis at umangkas sa nag-aabang na rider ng motorsiklo. Di mapigil sa kakaiyak si Romeo at kanyang mga anak nang iuwi sa kanila ang ilaw ng kanilang tahanan na si Karen. Bangkay nang natagpuan si Karen sa masukal na bahagi ng barangay Sibaguan, Sangay, Camarines Sur nitong nakarang araw. Hinala ng pulisya, pinatay sa sakalang biktima, saka ito sinunog. Posible pa raw na ginahasa ito. Atake sa puso ang unang napabalitang ugat ng pagkamatay ng 34 na taong gulang na sales lady na si Maricel Gapunuan. Natagpuan siyang wala ng buhay nitong 2 ng Nobyembre sa takanan ng kanyang kasintakan sa Barangay San Crispin, San Pablo City, Laguna. Pero ayon sa death certificate, hindi heart attack ang ikinamatay ni Maricel, kundi asphyxia by ligature strangulation o pananakal gamit ang isang bagay. Talaga akong masakit. Hanggang ngayon nga ako hindi pa po ako nakaka-recover. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ninakawan, ginahasa at pinatay pa ang isang ginang sa Rizal. Ang suspect pabangkin ng asawa ng biktima. Nakonsensya raw ang sospek kaya siya sumuko. Yan ang tinutukan ni Marin Sumali. Nakahandusay sa kama, duguan at wala nang saplot pang ibaba ang 29 anyos na si Lorilyn de los Santos nang matagpuan ng mga pulis sa loob ng kaniyang kwarto sa Cardona, Rizal nitong linggo ng madaling araw. Katabi pa niya ang kutsilyong pinaniniwala ang ginamit na panaksak sa kanya. Isang malalim na saksak sa kaliwang tagiliran ang tinamuraw ni Lorilyn. Tad ng saksak ang katawan ng 16 na taong gulang na biktimang kinilalang si Regine Retis. Hinihinalang ginahasa muna ang biktima bago pinatay ng kinakasama ng kanyang nanay. Habang ang nanay ng biktima sinaksak din sa labas ng kanilang bahay at nasa leeg pa nga nito ang itak na ginamit ng suspect. Isang bata ang ginahasa, pinatay at itinapon sa damuhan ng kanyang kapitbahay sa Dawin, Negros Oriental. Base po sa investigasyon, nakita ang suspect na si Modesto Padino Jr. kasama ang 2 taong gulang na biktima nitong Martes. Simula noon, hindi na raw nakauwi sa kanila ang biktima. Nang puntahan ng mga otoridad ang bahay ng suspect, wala siya roon pero nakita ang dugoang pajama ng bata. Nahuli kalaunan si Padino na umamin sa krimen. Nakadroga raw siya nang gawin ito. Naharap siya sa kasong rape with homicide.